Márquez, sigue esperando a contraatacar, vuelve a rematar y entra Robert García para pararle la... Isa sa mga nakakahiligang laban itong ating mga kababayang Pinoy ay ang mga laban na kung saan literal po na nagiging bida itong ating mga kababayan, na kung saan maalam Mobile Legends ang datingan ng naging laban na ito mga idol, na pinasarap lang ang kalaban pero sa huli ay itong Pinoy naman pala ang mananaig sa kanilang magiging laban. Magandang araw po sa inyo mga idol, narito po tayo muli para mapag-usapan ang laban ng isang Pinoy na isa sa mga nagpaiyak sa veteranong tagapagsanay na si Robert Garcia. Medyo may katagalan na rin ang laban na ito mga idol, na masasabi talaga natin na panahon pa talaga ni Kopo. Pero dahil nga sa isa ito sa mga pinakamagandang laban ng isang Pinoy na boksingero, ay kaya naman samahan niyo pong muli ako mga idol, na kung saan atin pong babanoorin ang laban na naging daan para itong si Brian the Hawaiian Punch Viloria ay maging isa sa mga naging unified champion na Pilipinong boksingero. Ang laban ay nangyari noong ika-17 ng Nobyembre taong 2012 na kung saan ang nakalaban ng ating kababayan na si Viloria ay ang knockout artist na si Hernan Marquez na may alias na Tyson. Dahil sa pinaniniwalaan ko kasi na katulad nitong si Mike Tyson ay heavy puncher din itong Meksikanong ito. Na totoo naman mga idol, dahil sa 32 na ipanalong laban nitong si Hernan Marquez ay mayroon na siyang 23 na knockout na boksingero. Malaki ang paniniwala nitong team ni Marquez na magagawa niyang madapuli sa magiging laban nila itong ating kababayan na si Brian Viloria. Dahil sa hindi nga naman ito si Manny Pacquiao na kayang-kayang dumurog ng mga kalaban kahit gaano pa ito kadehado sa laban. Kaya lamang ay nagkamali sila ng hinala dahil sa hindi rin pala basta-basta lamang na Pinoy ang kanilang makakalaban. Sa unang bahagi ng laban ay kumakamada na agad si Brian Viloria ng ilang mga madidiin na suntok sa katawan nitong si Hernan Marquez. Kaya lamang ay nararamdaman itong si Viloria na masyado pang maaga para birahin itong si Marquez sa katawan. Dahil sa nakakagawa nga ng counter itong si Marquez sa tuwing itong si Viloria ay gumagawa ng mga body shot. Kaya naman dahil dito ay pinasadahan na rin ni Viloria ang ulo nitong si Marquez sa kanyang mga binabatong kombinasyon. Pero hindi po pumayag itong si Marquez na itong si Viloria ang makakuha ng face ng laban. Kaya naman nakipagsabayan agad itong si Marquez ng ilang malulutong na kombinasyon na naging dahilan para siya ay makalasap agad ng unang knockdown. Nag-init ang Meksikano nang ito ay makalasap ng knockdown. Kaya naman nang ito ay makahanap ng pagkakataon na mapuruhan itong si Viloria ay sunod-sunod na kombinasyon ang pinatama nito na naging dahilan para itong si Brian Viloria ay mawala sa kanyang balanse.
sobrang gigil makapagpatama ng Meksikano ay kaya naman kahit wala na sa anggulo ang mga suntok nito ay kanya pa rin ginagawa para lamang masaktan itong ating kababayan. Round 9, medyo nakararamdam na rin ng hinga nitong ating kababayan dahil sa walang patid na banatan at pakikipagsabayan ng mga kombinasyon. Pero kung makikita nyo mga idol, base dito sa kanilang mga naipapatamang sunto, ay mas nakalalamang talaga ang Meksikanong si Hernan Marquez. Pero pagsapit mo ng round 10 nung itong si Hernan Marquez ay nagpapaulan na naman ng mga kombinasyon, ay isa pong diretsong kaliwa ang naisingit ni Brian Beloria na naging dahilan para muling bumagsak si Marquez. Di inakala ng manonood na ganoon ang kanilang masasaksiyan, kaya naman agad-agad silang naghiyawan at sumabog ang ingay sa loob ng boxing ring. Idinaas na ni Beloria ang kanyang kamay na hudyat na siya na ang mananalo sa laban at makukuha na niya ang panalo sa laban. At dahil sa nakita nga nitong si Robert Garcia na hindi na kaya pa ng kanyang alaga, ay kaya naman siya na ang pumagitna at isinuko na ang laban na naging dahilan para ang ating kababayan ay makuha ang titulong WBO at WBA Flyweight World Title Belt.